Alam po niyo ay kung nakakapanood po kayo ng yung mga presidente pumupunta sa kapwa sa ibang bansa, nagkakaroon ng red carpet, 'di ba? Tapos sinasaladuhan. Talagang totally binibigyan lahat ng parangal sa mga presidente, prime minister. At siguro dito sa atin po pag tayo po ay pumunta dito si mayor, siguro ang gagawin natin kay mayor pagpunta dito, tatayo tayo, di ba? Pag meron tayong kilalang tao na nakakaharap, di ba kung minsan ay binibigyan natin ng paggalang. Alam po ba nyo ay napakasarap po na sa harapan ng Diyos ay magawa po natin yan. At alam po nyo, magagawa yan ng mga taong may kapayapaan, mayroong kagalakan sa Panginoon. Alam po ba nyo ay, pasensya na kayo, hindi pa rin po yan tapos. Ito pong King of, Lord of Lords, King of Kings. So pumunta ako dito, binuksan ko yung computer. Hindi ko malaman kung ano yung password. Di ako makagawa. At kaya nga ginawa ko, mano-mano na lang. Kinopya ko na lang dito yung letter. Ayan. Paano gagawin? So, ginawa ko po siya. At kumisan sa gabi po ako natatapos ng minsan mag-alas 2 ng madaling araw. Alam po ba nyo ay nananalangin ako at naiyak ako. Alam po ba niyo kung bakit? Kasi pagbabasahin po natin, basahin nga po natin, Lord of Lords, King of Kings. Hindi nga po. Sabihin nga po natin, malakas. Sige po, 1, 2, 3. Oh, ang hina eh. Lord of Lords. Sabi natin, Lord of Lords. Lords. King of Kings. Ayan po. Alam niyo kung ano iniiyak ko? Kasi po ay totoo ba ito sa amin? Ikaw nga po ba ang aming Panginoon? Ikaw nga po ba ang aming Hari? Nabibigay po ba namin ang parangal sa iyo? So 2 araw po ako na ginawa ko po yan. Pasensya na kayo kasi po ay, iyon ang conviction sa akin ng God. Merong pong, yung title po niya, madali naman yan, nabasa mo, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Madaling sabihin eh. Pero yung patunayan mo, di ba? Yung salitang love madali mong sabihin, love. Seconds lang yan eh, love. Pero yung patunayan mo yung pag-ibig, malaking yan eh, malaking usapin yan eh. Hindi yan basta-basta magagawa mong maghapon eh. Iyan ay napapatunayan sa habang panahon at kailangan nagpapatuloy para po ay paniwalaan ka ng marami. Merong consistency. Opo. Kaya nga po napakahalaga na yung pong maintindihan po natin na ang tao pong mayroong kagalakan, may kapayapaan, sila po yung mga tao pong nakapagbibigay ng tunay. Tunay na paglingap, tunay na pagkilala, tunay na pagkaparangal. Kasi masaya ka eh, meron kang kapayapaan. Alam po ba nyo sa harapan ng Diyos, kapag tayo po ay totoo, paano ba maging totoo sa harapan ng Diyos? Naging tapat ka sa pag-ibig. Ang katapatan po lagi ang mababasa niyo sa Bible. Yung pagiging tapat, ito po yung katibayan ng pag-ibig natin sa Diyos. Hindi po yung sinasabi lang. Yung katapatan, hindi lang yung gumawa ka ng ganito. Ginawa mo nga ito pero hindi ka naman tapat. Gusto mo lang ang camera, di ba? Kasi gagawin ko ito para at least makakita sa social media, marami magla-likes, di ba? Pero hindi naman lahat ng nakikita natin sa social media ay bagamat ina nga po ang trend ngayon, di ba? Milyon ang kikitain mo, 1,000, 50,000, 20,000. Pakita mo lang yung ano ba yung mga tawag doon? Di ba? Pero nakakatuwa kasi po ako nanonood ng ganyan eh. Nakikita ko na marami kong natutuklasan na maraming tao pala nangangailangan. At salamat na lang at merong ganitong gumagawa, di ba? At sila ay pinupuntahan sa iba't ibang lugar at sa iba't ibang sitwasyon, pangyayari sa buhay ay merong umaabot. Pero ganun pa man, kulang pa rin, di ba? Marami pa rin ang walang kapayapaan. Marami pa rin ang walang kagalakan. Kaya nga po sa church, ay ito po yung isang bagay po na pinag-usapan namin dito nung Saturday. Actually, Saturday po ay meron tayong overnight, pero 11:30 na tapos po kami dito. Ilan lang po kami. Yung pinag-usapan namin, sabi ko kung alam nyo merong revival. Sabi nga po natin revival.
Pag revival, marami po yung pagbabalik loob sa Diyos. Marami po nakakilala sa Diyos. Sa Iran, pag sinabing Iran, minsan nagagalit tayo kasi kalaban niya ng Israel eh. Pero ang dami pang mananampalataya, may revival sa Iran. Pag sinabing China, China, galit tayo sa China. Diba? Pero ang daming born again sa China at may revival sa China. Ang North Korea, kilalang dictatorship at siya po talaga ay nandiyan po ang pagiging, sabi natin, na pagiging hindi makatarungan na talaga pong merong evil o merong kasamaan na nangyayari po doon kasi po ang namumuno doon ay dictatorship at ang napakarami naghihirap at merong pong mga kapahayagan ngayon na magkakaroon ng revival, lilingapin ng Diyos ang mga tiga North Korea. Sa tiga North Korea, wala silang kalayaan katulad ng nasa Pilipinas. Bawal silang manood ng mga social media. Bawal po doon. Napakaraming bawal, kontrolado ng gobyerno ang mga tao. Napakarami po. Pero di sa Pilipinas, napakalaya. Pero akala ng iba, malaya talaga siya. Ang alam kasi natin kalayaan ay, ayun, magagawa natin lahat ng bagay. Pero kung sa espiritu na titignan, hindi po tayo malaya. Kasi kung malaya po tayo, dapat ang church po ay madali po yung mapuno, lahat ng sambahan, maging sa lahat ng, sabihin natin sa lahat ng religion, di ba? Kasi pag nakikita ko po, kahit naman po sa mga religion, magdaanan mo yung mga simbahan, halos kakalog-kalog din po eh. At kung minsan po eh, hindi naman totoo at kung minsan naguhuntahan lang po sa labas yung iba eh. Di ba? Kaya nga po, tingnan ninyo, baka po may naguhuntahan dito habang nagsasamba sa Panginoon. Di, sa mga katuwid, parang ganun din po rin pala tayo. Kaya nga po, bakit ba nangyayari yon? Kasi po, kung tayo may kagalakan na galing sa Panginoon, so magagawa natin ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Amen? Yan po kasi ang ating magiging topic ngayon. So, buksan natin ang ating Biblia sa, ayan po, sa John chapter, okay, wala pa po ako dito. Okay, John 15, verse 10. Ayan, hanggang 11. Okay, sundan po niyo ako. John chapter 15, verse 11. Okay. Kung nariyan na po kayo, sundan po niyo ako. Verse 10 to 11, sundan po na. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung papaanong tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig, ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. Kung papaano tinutupad ko ang utos ng aking Ama, ako'y nanatili sa kanyang pag-ibig. 11. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. At nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Okay, napakaganda po, di ba? Ay merong pangako. At alam po ba nyo, merong kantan, di ba, yung mga pangako mo, taglay nito'y galak, di ba? Sa bawat sandali, kalakasan, ang, ayun nga yun. Pero ang ganda ng kanta na, di ba? Mga pangako mo, taglay nito'y galak, di ba? So actually, ang mga tao po namumuhay sa salita ng Diyos, may salita ng Diyos, lagi po yung masaya. Kahit ano po mangyari. Kahit po siya ay naghihingalo, kahit po siya ay nasa bingit na ng kamatayan, ganyan po ang mga tao po na meron pong kagalakan sa puso, kagalakan galing sa Panginoon. Bakit po? Kasi po, alam mo, sabi nga ni Apostol Pablo, ay si Pedro, saka si Apostol Pablo, nagpaalam, di ba? Paano na ako, kukuhanin na ako ng Panginoon. Hindi sila natatakot. Kasi alam nila, paharap sila sa Diyos. At sabi nga ni Pablo, puputungan ako ng corona. Paputungan ako, bibigyan ako ng reward ng God. Hello? Pero yung iba, huwag muna Lord, wala pa akong biyanan. Diba?
Wala pa akong ganito. Diba? Ang kagalakan niya ay hindi yung makapiling ang Panginoon. Pero ano man na mangyari sa ayon sa gusto mo, ito talaga yung realidad ng buhay na dapat natin tanggapin. Mamamatay ka rin. Lilipat tayo sa kabilang buhay at haharap tayo sa Diyos. Ang napakahalaga lang ganito, habang nabubuhay ka dito, saan mo ginugol ang buhay mo? Kaya nga po napakahalaga yung pag-aaral sa salita ng Diyos kasi ito po itong pagkakataon para tayo makalaya sa maraming bagay, para maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Kasi po ang biyaya ng Diyos, hindi naman po yan basta-basta bumabaksak sa tao dahil ang Diyos ay gumawa ng tao, mabagay ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig, kaya hindi niya tayo pababayaan. Yan po ang mga sinasabi ng lahat ng tao. Pero kayo po na nakakilala na sa Panginoon at yung mga baguhan, sabihin ko sa inyo, kung ano nakasulat sa Bible, yun po ang nangyayari talaga sa katotohanan. Kapag pinabayaan mo ang Diyos, pababayaan ka rin niya, sabi sa Bible. Kung hindi mo susundin ang kanyang salita, hindi mo mararanasan kung ano yung mga pangako niya. Amen? Hindi natin mapipilit ang Diyos. Kaya nga po merong banal na kasulatan, merong Bible, maniwala ka. Ito, kasi kung maraming libro na kailangan pa nababasahin para po tayo ay magkaroon ng panampalataya sa Diyos, so bali wala pala yung Bible. Okay, kahit ano yung opinion mo, okay lang. Di ba? Pero hindi. Lahat po na nakasulat dito, hindi pwedeng dagdagan, hindi pwedeng bawasan. Amen? Kung naniniwala ka, dapat igalang natin ang salita ng Diyos. Paanong paraan? Dapat magalak ka lagi na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kasi pag hindi po ganon, ay sasabi ko, lalo sa mga baguhan, sikapin po natin, makinig po tayo, makinig lang muna, makinig lang. Iyan po ang gusto ng Diyos. Bigyan natin ang pakinig natin sa Kanya. Kasi ito po sa buhay, para sa buhay natin. Hindi lang po sa ngayon, sa buhay na sa mundong ito, kundi pati sa hinaharap. Kasi po nakasulat po dito kung anong magaganap sa hinaharap. At kung anong sasapitin ng mga hipokrito. Pag sinabi hipokrito, ano ba yung hipokrito? Hindi totoo. Nakukunwari. Kaya nga napakahalaga yung sinabi nga dito sa Lord's Supper, dapat naiintindihan natin. Dapat naintindihan natin bakit namatay si Jesus Christ. Hindi po ito isang religion. Hindi po ito isang seremonya na yung Lord's Supper ay naniniwala ako na si Jesus Christ. Hindi lang naniniwala, dapat tanggapin mo. Dapat naranasan mo. Dapat nasa iyo. Iyon po yun. Pero pag hindi, wag po natin dayain ng ating sarili. Hindi po yan ang kailangan natin. Ang title po ng ating pag-usapan ngayon ay, nawala naman ako. Okay, The joy of the Lord be with you. Ayan. So, mapasa iyo sana, ang kagalakan ng Panginoon ay mapapasa iyo. Ayan. Sa ating teksto po, ang sabi dito, ulitin ko po. Ayan, nawala ako. So, basahin ko po sa English. Kasi po ay marami pong version sa English, kaya po dala ang cellphone ko. Actually, pinagabawal ko yung cellphone. Kanina po ay mayroong po akong sinaway, kanina mga bata. Kasi alam po ba nyo, isa po sa gusto kong maituruan natin ang mga bata. Kasi kung ano yung pinahintulot natin sa harapan ng Diyos, pwedeng gayahin niya ng marami. Tama? Pero hindi po natin, kasi ang mga bata tulungan po natin. Kasi diyan po natutuwa ang Diyos. Kaya natutuwa ako ngayon dahil mga katabi ko ngayon kumakanta. Yung iba, hindi. Pero katuwa, kasi nga po, ang mga bata ay gustong-gusto ng Diyos na sa harapan niya. Kahit yan makukulit. Okay. Totoo po yan. Kasi po, pag yan na nagkaisip na, hindi mo naman nakapas sa church yan, nasa barkada na yan, na doon na kung saan-saan yan. Ayan. At hindi po yan nakakalugod sa Diyos. Kaya nga po, hindi malulugod ang Diyos. Kaya nga po, yung joy of the Lord ay hindi mapa sa atin. Hindi natin makamit. Opo. Kasi po, meron tayong napapabayaan. Siguro po,
Hindi po ito sa hindi po ito isang batas o ano po man po, kundi ito isang obligasyon. Opo. Kung ikaw ay merong kagalakan, sabi nga po sa amplified version, English po, if you keep my commandments and obey my teaching, you will remain in my love, just as I have keep me Father's commandments and remain in His love. Verse 11, I have told you these things so that you may joy and delight may be in you, and that your joy may be made full and complete and overflowing. Ayun po, yung maraming dagdag eh. Kasi po ay ang diwa po talaga ng Biblia ay para po sa ikabubuti po natin. At ang lahat ng bagay sa salita ng Diyos ay, iyan po ay nagdudulot sa atin ng kagalakan. Kung uunawain lang natin. Kaya lang sa mga taong ayaw sumunod, iyan po ang kalaban eh. Ang mga taong namumuhay sa sariling lakman, kagustuhan, hindi po siya magkakaroon ng tunay na kagalakan ng Panginoon. Ayan po. Lagi po siyang may usapin, laging may issue. Kaya nga hindi nawawala yung marites. Yan, mayroong ganon. Yung po yung mga bagay na problema ng mundo ngayon. By the way, hindi po natin maiwasan kasi nakasulat sa Bible, sa huling panahon maging makasarili ang tao, walang, di ba? Walang pag-ibig, walang paggalang sa mga magulang, di ba? Lapastangan, mayayabang, mapagmataas. Basahin po niyo 2 Korinto chapter 3, di ba? Verse 1. Kaya huwag kayong magtaka kung ano ba ang panahon natin ngayon. Ang panahon natin ngayon ay panahon na ano. So, ano ba yung sinasabi? Gen Z, Gen Z, ano ba yung mga generation ngayon, di ba? So, yun ang mga generation ng mga modern technology, di ba? So, ako wala na akong maintindihan. Kaya nga pagpunta doon sa computer na yun eh. Kahit nasabi sa akin, syempre, so i-type mo yung nababasa ko, yung PIN. Hindi ko naman alam yung di ba, yung password. Sorry po. Di ba? So maraming mga bagay na hindi ko maintindihan at pag ako po ay gumagawa sa computer, minsan po, pag napindot ko at nawala na, naku, hindi ko na malaman kung paano ko ibabalik eh. Nawawala na. So, kaya nga, panahon nyo yan, mga kabataan. So, praise the Lord. Marurunong po kayo. Pero, ito lang ang problema. Ang kagalakan ba ng Panginoon ay nasa inyo? O kagalakan lang yan ay dulot ng mundo? Kung ang napatandaan nyo yung preaching ko, yung peace from the Lord, ayan po. Napakahalaga po na maintindihan, peace from the God. Opo. Ito po, kung naiintindihan po natin yung kapayapaan mula sa Diyos, hindi po ito yung kapayapaan, sabi ng Jesus, hindi ito yung kapayapaan galing sa mundo. Ang kapayapaan galing sa mundo ay yung nasisiyahan ka. Ayan po. Pero yung pong kagalakan na galing sa Panginoon, ito po hindi yung kagalakan na meron ka natanggap, masaya ka, kaya ka nagagalak. Hindi po. Ito yung kagalakan na ipadadama sa iyo ng Panginoon. Kahit po naghihirap ka, kahit po kinakapos ka, kahit ngayon na naghihingalo ka, magkakaroon ka ng tunay na kagalakan sa Diyos. Amen. Kaya una, ang sabi po ay, so nilagay ko po dito, una ay, sabi doon sa ating teksto, follow the example of the Lord Jesus Christ. So sumunod tayo sa halimbawa ng ating Panginoon. John chapter 15 verse 10, doon po sa ating teksto, anong po sabi? Kung tunutupad nyo ang aking mga utos, okay? So manatili kayo sa aking pag-ibig. Ayan. Ito, dito sa English naman. If you keep my commandments and obey my teaching. So, sabi dito, you'll remain in my love. Ayan. Just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. So, kung ang Panginoon na nagsabing, nanatili ako sa pag-ibig ng Diyos, bakit? Dahil tinutupad ko ang kanyang mga utos. Ayan po. Gayun din, kung kayo, sabi nga ang mga alagad, sino ang mga alagad sinasabi sa Bible? Bawat mananampalataya, tayo po ay tinatawag ng mga alagad.
tayo po ay mga tigasunod ni Kristo. At ang kahulugan po ng Kristiyano, pag sinabing Kristiyano, tigasunod ni Kristo, ginagaya mo si Kristo. Dapat yun po ang makita sa atin. Hindi po yung, kaya lang po mga kapatid, title nga po lang yung Kristiyano, pero mga kapatid, ang katibayan po niyan, actually, nung unang tawaging Kristiyano sa Bible ay parang pumumusong, parang iyon ang taguri ng mga hindi mananampalataya sa mga sumusunod kay Jesus Christ. Yan ang mga Kristiyano, yung mga tigasunod ni Kristo. Parang ganyan po. Kasi nung araw, nung panahon pa ni Jesus Christ, marami na pong kalaban. Yung mga apostol, yung mga unang alagad, sila po pinagsasabihan. At kung yun po ay nangyari, nung unang-unang nandito pa si Jesus Christ, nabuhay pa siya at hindi pa namamatay sa krus, ano kaya ang inaasahan nyo ngayon? Nakasulat yun sa Bible, na kayo'y aalipustain, uusigin dahil sa aking pangalan. Ayan po. Napakarami. Kaya nga po, dito sa mundong ito, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan kung talaga ikaw ay may kapayapaan galing sa Diyos. Amen? Dahil ang kagalakan may sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban ng mundo. Kaya lang, kung ikaw po ay masaya sa mundong ito at masaya ka pa rin sa Panginoon, ang tawag doon ay compromise. Nakakompromise ka. Nakikiayon ka. At yun ang isang bagay na danger o panganib sa isang mananampalataya. At ito po ay dilema sa ating buhay. Bakit po? Kasi po yung kanta na, mga pangako mo, taglayin nito'y galak. Sunod. Dapat wala may sigar ako dito para may sasapon, di ba? So, di ba? Mga pangako mo, pagka kinakanta nga yun, di ba? Parang totoo. Madadama mo po talaga na talaga ang pangako ng Diyos ay hindi nawawala ng saysay. Hindi po ito nakabatay sa ikaw ay may trabaho, hindi ikaw ay nakakain ng marami, masarap, nakapagsuot ka ng napakaganda, may natanggap ka mga pakalaking regalo. Hindi po yun eh. Hindi po yun. Kasi sa karanasan ko, ako'y tuwan-tuwa ngayon dahil sa dami ng pinagdaanan ko ng mga problema sa buhay, nandito pa rin ako. At madalas sinabi ko sa sarili ko, tulad siguro na sinabi nyo, ayoko na, nakakapagod. Hindi ba ganyan? Lahat tayo, nakakaranas yan. Pero tandaan nyo, dahil sa kagalakan ng Diyos, ayan po, dahil sa kalakasan, dahil ito pa nagbibigay sa atin ng lakas, yung kagalakan ng Panginoon. Kasi ang kagalakan ng Panginoon, yung mangyari yung kanyang kalooban dito sa lupa, yung kanyang pagkamatay sa krus, hindi mawala ng saysay. Merong maligtas. May makakilala. Ayan. Kaya nga po, sa ayon sa gusto po nyo, ay lahat po tayo ay alagad ng Diyos. Kaya lang, anong klase tayong alagad? Kaya nga po meron pong faithful servant. Merong tapat. Kaya sabi nga sa iyo, yung katapatan po ang hinahanap ng Diyos. Hindi tayo faithful. Hindi tayo tapat. So, at meron tinatawag din na hindi lumalago, ang tawag doon ay baby Christian. Abi sabihin, hindi siya, nanatili siyang walang ginagawa. Kasi ang bata walang ginagawa, pularo lang, di ba? Ganun po. Kaya nga po yung kagalakan na galing sa Panginoon na hindi po natin makamit ang lubusan. Napakahalaga po yun. Follow the example of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ, sabi nga sa John, tinupad na, sabi nga, tuparin natin ang ating mga utos. So letter A. Iyon po kasi ang unang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, tuparin nyo. Kasi tinutupad ko ang utos ng Panginoon at natili ako sa kanyang pag-ibig. Kasi pag nandiyan ang kanyang pag-ibig, alam po mo niya yung, pag sinabing pag-ibig, hindi po ito yung pag-ibig natin, gusto ko siya, crush ko siya, ano. Ang pag-ibig po natin ng ating Panginoon ay yung natawag na agape love. Yung bang, kahit anong mangyari, hindi kanya bibitawan, kahit ikaw ay dumating na yung umaayaw ka sa kanya, naranasan po ba nyo na minsan ay parang ayaw mo nang maniwala? At kung minsan nagkadaroon ka ng doubt, minsan nararanasan po nyo yung depression. Yung nadidepress ka, napoprostrate ka, lalo na kung ano, parang iniisip mo na totoo bang may Diyos? Parang gusto mo nang bumigay. Ayan po.
yung po yung parang merong, ang tao po dito, merong sumasapo. Napakahirap po na sabihin sa salita lamang. Pero kung kayo po ay nanonood, nakikinig ng DCS, 700 Club, di ba, yung mga Christian station, yung pang mga program, marami nagpapatotoo. At saka kung kayo nanonood ng mga sa YouTube, marami pang mga patotoo dyan kung paano po yung mga Muslim, yung mga Arab na countries o tao na nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng panaginip, mga taong kalaban ng Israel. Meron pong Hezbollah. Ang Hezbollah po ay grupo po yan ng mga terorista. Kaya po ngayon sa Europe po, sa Germany, ginigiba po ngayon ng mga moske ng Muslim doon. Kaya nga ang nangyayari po sa mundo ngayon ay malapit na dumating ang Panginoon. Kaya lang, sa mga mananampalataya na sabihin natin naging pabaya, hindi natabantayan ng salita ng Diyos, lagi siya nakatutok sa kanyang sarili. Kaya po, hindi niya matupad ang utos ng Panginoon. Ano po ba magagawa ko? May problema pala sa mundo. Ano magagawa ko? Pupunta ba ako doon? Anong sabi ng Panginoon? Manalangin kayong lagi. 1 Timoteo chapter 2. Di ba? Verse 1. Pinakikiusap ko sa inyo, manalangin kayong lagi. Pag-about niyo sa Diyos, sa lahat ng inyong pasasalamat, pamanhik, para sa lahat ng tao. Panalangin para sa lahat ng tao. Sa mga hari, may kapangyarihan. Nabasa mo na ba yon? Kahit malayo ka sa Israel, pwede ka mag-pray dito sa Pilipinas. Tama. Wala ka sa Mindanao, pwede ka mag-pray sa Bulacan, dito sa Luzon. Tama. May kapangyarihan yon. Paano natin natupad ang utos ng Diyos kung hindi tayo gumagawa niyon? Kaya nga po, ina-announce natin to prayer meeting natin, Merkules. By the way, Merkules, ay gagawin po natin ang ating pananambahan. Sabi ko, ibalik natin to parang Sunday service. Midweek service, pero limitado lang ang oras. So, hindi na po tayo pabilog. Yun po ang inano ko. Kasi po, darating ang panahon na mangungumbida na tayo ng mga kahit baguhan, kumbidahin natin sa prayer meeting. Prayer meeting po yun. Bakit po? Kasi po, parang hindi sapat na linggo lang nakikinig ng salita ng Diyos. Totoo po. Kasi maraming iba, ewan ko po, nagdidevotion na kayo. Sana po at panalangin ko. Alam niyo kung bakit? Kasi po, mahihirapan po ang gawain ng Panginoon. Yung kalooban ng Panginoon ay mangyari kaagad nang hindi po tayo magkakaisa. Iyon po yung revival na pinagpe-pray po natin. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa revival ng Panginoon? Ano ang ginawa ng Panginoon sa unang iglesia na dapat ma-revive ngayon? Kaya yung revival na yon. Ano bang klaseng revival? Kasi ngayon Lord Supper na yan, sabi nga doon sa unang iglesia, araw-araw Araw-araw nagtitipon sila at nagpipira-piraso ng tinapay. Doon po sa Mother Church namin sa Giginto, sa Tabang, tuwing linggo noon, di ba? Meron kami Lord Supper every Sunday. Ngayon, ginagawa po namin yan. Ngayon, alam ko, Amebe, merong gawain sa MTCF ng MMC. So, kasama po yung ako po kasama doon, mga leaders, kung sino po ang gustong sumunta. Gagawin lang po doon worship prayer. Pero doon po meron ginagawang Lord Supper. Every time na meron pong gawain. Kaya lang po yun, nagagawa yun kapag may kagalakan ka sa Panginoon. Pero kung hindi, ano ba gagawin ko doon? Ano ba? Worship pala, prayer. Nakakabagot. Di ba? Parang, di ba, kung minsan ganun, di ba? Kaya nga po sukatin natin ang ating sarili. Nasaan na ba ako? Meron ba akong tagang kagalakan sa Panginoon? Kaya napakahalaga po yun na maintindihan po natin. Manatili sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Paano po yun? Yung mayroong pagpapakumbaba. Pilipos chapter 2, buksan po natin ang ating Biblia. Habang ito po ay pinag-iisipan ko mula pa nung una, sabi ko, Panginoon, ano po yung
dapat naming gawin. Pero siyempre, hindi sa kaisipan natin tayo kumuha, kundi sa salita ng Diyos. Filipos chapter 2, verse 7 to 8. Ang sabi dito, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kamatay ng Diyos. Sa halip po yan sa iba po salin yan bagamat siya Diyos. Di ba? Sa 6 sabi niya, bagamat siya Diyos, hindi niya inangkin ang pagiging Diyos. Opo. Dito sa verse 7, sa halip kusa niyang binitawan, sa iba, paano yung binitawan? Binaliwala niya, di ba? Ako ay Diyos. Pero ngayon, hindi. Magpapakababa ako, magiging tao ko. Ayan. Iyon po yung nangyari. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at mamuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man sa kamatayan sa krus. So purihin po ang Panginoon. Bakit po? Ang Diyos po natin ay nagpakumbaba. Biro mo, sabihin natin, ikaw po ay mayaman. Ang nanay mo, milyonaryo kayo, bilyonaryo kayo. Tapos ngayon, naating ka sa maliit na church. At pagdating dito, kailangan makiisa ka kung anong ginagawa nila. Kung sila naglilinis, makilinis ka rin. Ano kaya ang gagawin mo? Anak ako ng bilyonaryo, di ba? Paano kaya ang gagawin mo? Paano mo ipakikita yung pagpapakumbaba? Okay, ang pagpapakumbaba po, hindi yung ikaw ay para magpapaapi. Hindi po, ito po isang desisyon. Desisyon na gagawin mo ito para sa ikararangal ng Diyos. Desisyon mo po yun, pagpapakumbaba. Babaliwalain mo, kahit ako manager, maglilinis ako ng chapel. Kaya kanina, natutuwa ako, tinulungan ako ni Brad. Alam yung ginagawa ko kanina, naggugas ng baso. Pastor, naghugas ka, nakapolo ka. Kahit naka-Amerikana ako, maghugas ako dyan. Bakit? Gusto ko eh. Hello? Ginagawa ko yun, hindi sa inyo. Para kay Lord. Kasi alam niyo bakit? Ang tunay na leader po, dapat pangunahan mo ang tao. Di ba? Hindi ikaw maging boss. Pero kailangan turuan. Paano ang pagtuturo ng ginawa ng Diyos? Di ba naparito ako, sabi ni Jesus guys, hindi para paglingkuran, para maglingkod. Nagpakambaba siya. Ano ang palagay nyo na dapat mangyari sa atin ngayon? Pupunta tayo sa isang lugar, hahayo tayo. Anong gagawin natin? Ay, bigyan nyo po kami ng kape. Pamirihendahin nyo kami. Kung maaari, paupuin nyo kami sa magandang upuan. Ganun ba yon? Paano kung pupuntahan nyo ay squatter? Naranasan ko po pumunta ng, ayan po, Sister Linda, ang katim ko po nung araw. Pupuntahan namin, sako-sako lang, walang upuan. At tapos ang liit-liit ng bahay. Natandaan ko pa noon, 4 kami magkakasama. Tapos yung bata ay umiiyak. Iyak nang iyak habang kami nagsishare. Tapos naman natanggi niya yung kasirola, yung parang kaldero. Tapos yung kaldero ay may gumulong na na yung parang matigas na kanin. Tapos kinain sa harap namin. At yung bata medyo natahimik ng konti. Kaya nung umuwi kami, parang iiyak-iyak kaming 4. At isa lang walang nagsabi sa amin. Pares, sabi-sabi kami tumukot sa aming bulsa. Nagbigay kami kahit papaano. Nakapag-desisyon po kami na yung pagpapakumbaba. Merong pagpapakumbaba na nagbigay kami hindi po dahil sa mayaman kami. Dahil ito ay naging desisyon po mula sa aming mga puso dahil ito po ay inuudyok ng Panginoon. At yung realidad na makita mo sa harapan mo na mayroong taong nahihirapan. Kaya nga kung minsan po yung nagpe-Facebook na nagpo-post na ito kinain ko, merong, tsaka yung mga mukbang.
Alam niyo sa Bible kasi yung gluttony, kasalanan niya, yung katakawan. Kaya kung minsan yung nanonood ng ganyan, parang makita pag kumakain, parang walang kasiyahan din eh. Ginagaya kasi kung ano yung napapanood eh. Yung mukbang ba? Di ba mukbang? Gluttony yun eh. Kasalanan yun eh. Ano bang panama doon ng Diablo? Di siyempre, gawin mo, kaya mo yan. Buti na lang may namatay, di ba? Ay, sorry po. May namatay na ganyan pang ginawa, di ba? Kaya nagka-warning. Nagising ngayon ang ating gobyerno, di ba? Pinagbawal na yon. Kaya lang hindi rin mapigil, di ba? Kaya nga po manatili po tayo sa pag-ibig ng Diyos. Paanong paraan magpapakumbaba? Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nga nung siya maging tao, naging siya masunurin. Naging masunurin. Hello? Sabi nga natin, masunurin. Sino sa inyo masunurin? Ako yun, sabi nyo. Ako yun. Masunurin. Pag nasabi ng Bible, anak, lagi kang manalangin. Ginagawa ko yan. Ako yun. Di ba? Amen? Kasi pag hindi binasa mo yon, hindi mo sinusunod, hindi yung pastor ang hindi mo sinunod. Hello? Maintindihan po natin yon. Kaya nga po tayo nagliliwanag dito every Sunday, merong sermon, merong cell group, merong home Bible study, may Bible study, para po liwanagin natin ano ba kalooban ng Diyos. At pag ito po ay natanggap natin, malaki po ang responsibilidad natin. Yun po yung obligasyon natin. Ang obligasyon po natin, binigyan tayo ng salita ng Diyos, utos ng Diyos, ano po ang dapat natin gawin, tatanggapin lang natin. Tapos hindi natin gagawin. Iyon po ay mali. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. Kaya nga po, nahihirapan ang gawain ng Panginoon. Bakit po? Hindi maintindihan ng mga taong hindi manampalataya kung ano talaga totoo. Bakit po? Kasi maraming mga mananampalataya pagdating ng pagkaraan ng mga gawain, merong umahayo at merong namang nasa mall. Meron namang masama pastor yun. Hindi na masama eh. Kaya lang mga kapatid, titignan po natin. Ay, tayo po kasi nagpapasya eh. Tayo po nagpapasya. Kaya nga mga kapatid, kung maaari, sabi ko, wag na lang natin halimbawa, kumain. Kasi bago kumain ang mga Pilipino, bago kumain, nag-selfie muna yan eh. Sabi ko, wag niyo kagad yan. Wag niyo ipopost. Kaya ako ayoko po ng ganon. Kasi po maraming nagugutom, maraming di ba, kulang ng pagkain, parang nakakakonsensya. Ngayon kung ikaw nang pa yung mapagbigay, walang problema doon eh. Pag nakakita ka ng mahirap, nagbibigay ng pagkain, kapitbahay mo, tumutulong ka, walang problema doon. Kung ikaw man ay kumain ng, di ba, nagpo-post ka pa, matutuwa pa sa iyo yung tinutulungan mo eh. Tama? Kasi deserve naman yung mga tao na yan, malutulungin yan eh. Kung anong meron sa kanila, binibigyan din kami. Hello? May pagsasakripisyo. Kasi sabi niya, naging masunod hanggang kamatayan sa krus. Inalay niya ang kanyang sarili. Amen? Inalay niya ang kanyang sarili. At sabi nga doon sa Hebrews chapter 12, tingnan nyo, inalay niya ang kanyang sarili nang mamatay sa krus. Pero yung kamatayan sa krus, sabi sa Bible, sabi niya ng Hebrews chapter 12, verse 2, tingnan po nyo ang sabi ng Bible, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya na nakasalalay ang ating, pinagmumula ng ating panampalataya, nakasalalay ang ating panampalataya mula sa simula hanggang wakas, o siya ang nagpapalago nito sa ibang salin. Dahil sa kagalakan, naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahiyan, sa ibang salin, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Bulayin po niyo yung salita na to. Tingnan po niyo. Tumuon tayo sa Panginoon. Dahil sa Kanya nanggaling ating panampalataya. Bakit? Hindi siya nahiya. Hindi niya kinahiyang mamatay sa krus. Ipako sa krus. Bakit po? Kasi nung panahon po na yun, pag pinako ka sa krus, ikaw po ay talamak na kriminal. Death penalty yun. Sa mga taong masama, dapat parusahan ng death penalty. Hindi niya kinahiya yun. Dahil yun ang paraan para ka maligtas. Hello? Tingin mo yung katabi mo. Tingin mo yung katabi mo. Nahihiya ka ba? Saan? Nahihiya ka Saan ka nahihiya? Ano ba ikinahiya mo?
Kaya nga, napakalaga po. Yan. Follow the example of the Lord Jesus Christ. Pangalawa, serve the Lord with joy, with joyfulness and gladness. Maglingkod sa Panginoon ng may kagalakan at kaligayahan. Amen? Kung naglilingkod ka dahil gusto mo lang, kasi gusto ko, may crush ako eh. May gusto ko eh. Iba motibo eh. Parang gusto ko ipa-impress na mahusay ako. Kahit na naman ang i-offer mo kay God, mananagot ka kay God eh. Hindi naman ng tao ang ano eh. Siyempre, ang makita ng tao, mahusay ka, palapakan ka, okay lang yan, walang problema. Pero sa katotohanan, kung ang Diyos mo ay di natutuwa, hindi maganda yan. Meron po isang concert na yung nagpapianong bata. Kabataan po yung nagpapiano. Ang husay po niya yung papiano. Tapos po, nagpapiano siya. Pinapalakpakan siya. Ano pa, yung standing, ano pa eh. Nag-i-standing pa yung mga tao. Tapos, pumapalakpak. Talagang, pero yung bata, seryoso siya. Nakatingin siya sa isang sulok na ganun. Nakaseryoso siya. Tapos, ganun lang siya, titingin niya yung sulok. Pero hindi niya inaalintana yung palakpak ng mga tao, hindi siya nangingiti. Pero nung maya-mayang umiti, yung bata, tapos nangiti siya, tapos yung may nakapansin na isang tao, tinignan niya kung saan nakatingin. Nakatingin pala siya doon sa tatay niya. Nangiti yung tatay niya, kaya siya inangiti. Hello? Pero yung palakpak ng tao, hindi siya nangiti. Minsan ang gusto natin, napapalakpakan ng tao, pero hindi tayo napapalakpakan ng Diyos. Hindi natutuwa ang Diyos sa atin. Paano ko malalaman, pastor, kung natutuwa sa akin ng Diyos? Makikita yun sa bunga. Mararamdaman mo yan. Hello? Opo. At mapapatunayan mo sarili mo dahil ikaw nakakaalam kung anong motibo mo, bakit ka ginagawa mo na mahusay yan. Amen? Patunayan mo. Ako sa sarili ko, patunayan ko, marami akong mali. Amen? Kasi ayun ang hirap sa atin, yung umamin tayong mali. Di ba? Pero yun ay natin ng Diyos. Magdepende ka sa kakayanan ng Diyos, hindi sa kakayanan mo. Di ba? Kawikaan chapter 3, verse 5. Kay Yahweh ka magtitiwala o sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Hello? Kaya napaganda po yun. Serve the Lord with joyfulness and gladness. John 15, sa ating teksto, verse 11, balikan nga po natin ito. Ang sabi po doon ay, okay, verse 11, ang pinakadakilang pag-ibig, John chapter 15 verse 11, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko. Upang mapasa inyo ang kagalakan ko. Kaya nga po, napakahalaga po yun. Upang mapasa atin ang kagalakan ng Panginoon. Letter A. Napakahalaga po yun. Yung sinabi po doon sa John chapter 15, ito po ay sinabi ni Jesus Christ, ako ang puno ng ubas, at kayo ang mga sanga. Sa verse 4 hanggang 5, ang sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ng sagana, hindi magbubunga ng sagana ang hindi nanatili sa akin, sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, verse 5, at kayo ang mga sanga, ang nanatili sa akin, at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Yung sariling pananatili, hindi ka pwedeng manatili sa isang tao. Halimbawa, meron dito mga nagtatrabaho, kaya nga nagre-resign ng maaga, kasi hindi siya natutuwa, hindi siya maligaya sa kanyang trabaho. Amen? Kaya maraming naging successful na mga negosyante. Sabi niya, successful sila hindi dahil sa maraming pera. Dahil ito yung aming, sabi nga, ito yung aming passion. Ito yung aming pag-ibig, pagluluto. Hello? Kahit nahihirapan ako, kahit malitan ng kita ko, naging milyonaryo. Ang daming franchise ng, di ba, ang daming yan, ganon, yung madaming naging branches. Di ba?
Maraming ganyan, nagpapatotoo, mga milyonaryo. Nagpapatotoo sila na naging success sila, hindi po dahil sa maraming pera. Dahil ito talaga yung passion nila. Magluto, magluto. Amen. Mag-serve, mag-serve. Kaya meron siyang mga, di ba? Kasi ang hirap kasi meron akong bayaw, may kapatid ako, meron pong 24 hours restaurant po yung ganyan. Dati lugawan lang yon. Oh. Ang hirap po. Mamamalinggi ka, talagang totoo, ang dami, mahirap talaga. Kasi service yan eh. Pero dahil yun lang, di ba ngayon, lumuluwag ang, kasi love nila yon, talagang gustong-gusto nila magluto. Kahit yung kapatid ko ngayon, sabi nga niya, bago ako nagluluto ako. Siya rin pa rin nagluluto ngayon, kahit may edad na, kahit may kumisa, may nararamdaman. Kasi love niya ang pagtuluto. Kaya hindi po sa spiritual na bagay. Kahit ano mangyari, kahit ikaw ay, sabihin natin, pagod ka sa trabaho, 6 na araw, puyat ka, pero merong gawain, nandiyan ang kagala ko, naatin ako, darating ako dyan. Kasama ako dyan, sige. Sukatin po natin ang ating sarili. Kasi kung ano pong panukat ang ginagawa po natin sa Diyos, ganun din po ang panukat na gagawin sa ating sarili. Sabihin kung paano po natin sinusukat yung oras na binibigay natin sa Panginoon, paano po? Pero ito lang po masasabi ko sa inyo, ang Diyos po hindi naghihiganti. Hindi po siya naghihiganti. Naghihintay lang siya. Kaya lang, iginagalang niya ang kanyang salita. Ulitin ko po, kung ano yung nakasulat dito, hindi niyo pwedeng pigilin ang Diyos na hindi mangyaring pigilin niya ang blessing sa inyo. Hanggang di natin tinutupad kung ano sinasabi sa Bible. Maliban na lang po, kung ito'y paghipo, lalo sa mga baguhan, sa mga datihan, mahirap po. Kasi sa mga datihan, sabi nga, alam mo na ang daan ng kaligtasan. Nalasap mo na ang biyaya ng banal na Espiritu, ang kapangyarihan niya. Pero kung babalay-walayin po natin, sabi sa Hebreo, kung sasadyain po nyo, sasadyain pa ng isang tao, nakakilala sa Panginoon na magkasala, sadyain! Paano sadyain? Alam mo nang mali, alam mo na yan, sa simula pa lang kasalanan na, ginagawa mo pa. Sinadya mo. Kasi bakit mo sabihin hindi sinadya? Alam mo na yung tama. Alam mo na yung tama. Di ba? Hello? Kaya nga sa Bible, pag hindi ka nanalangin, kasalanan po yun. Minsan ayaw natin yung umamin. Ang dali naman umamin, di ba? Pero ang hirap sa atin, yung pride natin, ayaw natin sabihin, ikaw pala, hindi pa tumuso, ganito ka pala eh. Hello? Yan po ang gusto ng Diyos, maging tapat tayo, maging totoo tayo, maging transparent tayo. Sa totoo lang, kahit anong mangyari, kahit nasa dilim ka, kita pa rin ng Diyos ang ginagawa mo eh. Hindi nga kayo magsalita, alam na ng Diyos sasabihin mo eh. Totoo po yan. Kaya para sa akin, isa lang iisip ko lagi, ay iniiwasan ko, yung magkasala sa Panginoon, pero hindi. Nagagawa pa rin eh. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Lagi mo ako samahan. Tulungan mo ako. Yun nga po, kaya nga yung lakas. Mananatili po sa atin yung lakas kasi yung pag-ibig ng Diyos mananatili sa atin yon. Kaya napakalaga yon. Naintindihan po ng bawat isa. Opo. Kaya yung kagalakan ng Panginoon niya mananatili sa atin. Kung tulad ng puno, nakakabit tayo. Kasi mamumunga tayo eh. Alam ba yung bunga na yon? Yung bunga yun na galing sa Panginoon. Yung fruit of Holy Spirit. Di ba? Love, joy, peace, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Di ba? Tapos susunod doon, andyan na, tiyagaan, tapos kabutihan, kabaitan, kabutihan. Di ba? Bakit pagkakasunod yun? Kabaitan, kabutihan. Di ba? Ipagkaisa lang yon? Hindi po. Nagkaiba yon. Kasi yung kabutihan, pwede ka maging mabuti. Nakita sa'yo, nagmamano ka, mabait ka, nagmumupo ka. Pero yung kabutihan, gagawin mo yan eh. Pagtipla mo ako ng kape. Di ba? Tulungan mo ako, merong bubuhatin ako. Anong kabutihan ang nagawa natin? Kaya nga, mamamunga ka naman sa gana kapag nakanatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Yun po yung puno, si Jesus Christ. John 15:7, ang sabi nga doon, kung mananatili kayo sa akin at manatili sa inyo ang mga salita ko,
hingin nyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Tignan nyo po, kinakanta po natin madalas na kuminsan, limitless ang pagpapala ng Diyos. Napakarami pagpapala ng Diyos. Sagana ang pagpapala ng Diyos. Kaya nung kwento po nung nakaraan, nung prayer meeting yata kwento yon, yung aking pinsang buo, ang tawagin po namin kaka. Pag ganun tawagan namin sa mga matanda sa amin kaka. Kaka, alam mo, ang biyaya ng Diyos sa sagana. Tingnan mo, yung kasi marami na akong pinsan at mga kamag-anak, mga pamangkin. Tingnan mo, yung ating pamangkin na yan, di ba? Ang hirap patinuin yan. Pag nakainom niya, nagwawala. Pero ngayon, parang pastor, di ba? Hindi pa sa pastor, pero pag nagsalita, parang pastor. At laging sumasama sa misyon. Hindi lang din sa Bulacan, pati sa Bisaya. Hello? Tapos ang trabaho niya, nag-resign sa trabaho, driver po siya. Ngayon ang trabaho niya, nagdi-deliver lang ng itlog. Minsan nagdi-deliver siya. Alam mo, tito, di-deliver ako ng 1 linggo. Kasi may mission kami, 2 linggo doon sa Bisaya. Alam mo, yung kinikita ko, yung pangangailangan ng pamilya ko, kinikita ko sa loob ng 1 linggo. Kaya pag iniwanan ko ang pamilya ko, hindi ko sila napababayaan. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah! Kaya sabi ko sa iyo, kaka, sana umating ka ng gawain. May gawain kami sa Matimbo. Malapit siya doon. Hindi, maraming sa akin maraming kumikumida. Sumusunod naman ako. Magpatuloy ka, kaka. Alam mo, yan, sinabi ko, pinatotoo ko. Nagkukwento ko. Sa buhay ko, kailangan meron kang narrative, meron kang kwento. Yun po yung katibayan na pag-witness. Hindi lang yung si Jesus Christ ay namatay sa krus. Ano nangyari sa buhay mo? Binago ko. Hindi na ako umiinom ngayon. At yung pagkapala, hindi ko kaya paaralin ng anak ko, pero lahat ng anak ko nakatapos ng pag-aaral. Hindi kaya namin bumili ng mga mamahaling bagay, yung masarap na pagkain, pero nakakain kami ng masarap na pagkain. Hindi namin kayang pumunta sa mga puntahan ng mga mayayaman. Natutuwa nga ako nung may nag-treat sa amin sa biking 900 isang tao. Tapos sabi ko, daming pagkain. Di ba, siyempre, kain ng kain. Kaya lang, nung malabas na pa kayo sa biking, hindi pa ako makalakad. Punong-puno na yung tiyan ko. Kulang pa rin, ang dami pa rin hindi ko nakain. Sabi ko, Lord, bakit gano'n? Di ba? Pero pagkaraan naman nun, wala na. Di ba? Yung kasiyahan, kagalakan noon lang Pero yung kagalakan ng Diyos, kahit hindi ka mabusog, kahit wala kang kainin. Amen? May kaligayahan ka sa puso. Kasi alam mo, hindi ka pabayaan ng Diyos. Dahil mismo ang Panginoon, 40 days and 40 nights, hindi kumain, hindi namatay. Amen? Hallelujah. Romans chapter 1, verse 16. Ano po ang sabi dito? Ayan. Romans chapter 1, verse 16. Alam ng iba to Pero sana, hindi lang natin nababasa. Romans chapter 1, verse 16 hanggang 17. 16 na lang po. Hindi ko kinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at sa gayon din sa mga Grego. Okay. Hindi ko kinahiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para magkaroon ng kaligtasan ang mga tao. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba ang kinahiya mo? Hello, mamili ka kung ano ikahiya mo. Ikahiya mo magsalita ka sa tao, magpatotoo ka, o ikahiya mo yung ginagawa mo ngayon. Amen? Ikaw po nakakaalam kung ano nakakahiya. Kung alam mo na ikaw ay nilinis ng Panginoon, ikaw ay inaangkin na isang banal na ngayon, ang tawag sa mga mananampalataya sa Bible, hindi yung patay, yung mga buhay, mga banal na tao. Binanal ka ng Diyos sa Holy Spirit. Tapos po ngayon, ano ginagawa natin?
Hello? Hindi nanunumbat ang Diyos. Pero may conviction dito ang Holy Spirit. Kaya hindi tayo ala tayong kapayapaan. Kaya cycle yung problema sa atin. Nakakapera, nawawala. Nakakapera, nawawala. May problema, puro problema. Hindi maayos ang problema sa walang tahanan. Hindi maayos. Bakit? Hindi tayo sumusunod. At paano ko sumusunod? Kahit sumusunod ka, ganun din ang mangyayari. Pero may kapayapaan ka at tandaan mo, kikilos ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kasi po, sa tahanan namin, sa pamilya namin, ang laking problema. Pero ngayon, nakita ko po, marami na akong mga pinsan, tsahin, nakakilala sa Panginoon. Mayroong mga gawa na sa Victory, may gawain na sa maatin sa Yemelip, may maatin na sa kung saan. Hello! Hindi dito maatin. Mayroong maatin dito. Hello? Pero hindi ako tumitigil pa rin hanggang ngayon. At minsan ang panalangin ko, Lord, kahit bago sila mamatay, alam nyo, nakasuot sa Bible, minsan lamang mamatay ang tao pagkatapos sa paghuhukom. Pag namatay ang tao, wala nang pag-asa. Huhukuman na siya. Kaya ang pakiusap ko, sabi ko, Lord, sana bago sila mamatay. Kahit naghihingalo, dahil marami ko sineran bago mamatay, 2 araw bago mamatay, 1 araw bago mamatay, pinakilala ko, mahal ka ng Panginoon. Minsan nag-share ako sa cellphone. Itapat mo yung cellphone sa tenga ng yung tatay. Sabi ko, Tay, hindi mo ako kilala. Pero sasabihin ko sa iyo, mahal ka ng Diyos. Dahil si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo, ang mahal sa iyo. Namatay siya para sa krus, para sa iyo. Yan po ang ginagawa ko, mga naghihingalo. Hindi na sila makakatugon. Ang dami ko pong napuntahan. At minsan, meron pong mga, wala na po dito, namatay na po si Brother Nilo. Minsan po, nandun ako sa office po doon sa Tabang, sa chapel natin sa Tabang. Pinuntahan ako ni Brother Nilo. Sabi niya, Brother Ray, sama ka sa akin. Bakit? Nanaginip ako kagabi. Yung nanay, hindi po mati yung nanay yun. Comatose, ano po yun bedridden na. Yung nanay ng kapatiran natin, nakita ko, inaangat na siya ng Panginoon. Pinuntahan namin. Tapos nakahiga sa papag yung matanda at naka ano lang ganyan, nakadiretso na lang at hihinga-hinga na lang. Tapos ang ginawa ni Brother Nilo, kasi po si Brother Nilo ay sumampa sa papag at binulungan niya, ganyan. Bulong na malakas, sabi niya, Nanay, mahal ka ng Panginoon. Si Jesus Christ ang namatay sa iyo. Tanggapin mo siya sa iyong puso. Sige, sabihin mo po, Panginoong Jesus, natanggap kita sa aking puso. Alam po ba nyo, yung mata po niya, medyo gumagalaw. Tapos pagkatapos mo noon ng panalangin, pagbaba niya sa papag, aalis na kami. Kinuha na siya ni Lord. Hello? Pwede ba mangyari sa atin lahat yan? Oo. Kung may kagalakan ka sa Panginoon. Pero kung kagalakan mo, ilakad mo. Hindi mo alalaman kung ano yung gusto ng Diyos. May mga bagay na gusto paggawa sa iyo ng Diyos, hindi na mapagawa kasi busy ka sa sarili mo. Hindi naman sinasabi ng God na ikaw ay susumbatan niya. Hindi ka naman niya, hindi ka naman niya sabi, tatakwil na, hindi na kita anak. Hindi po. Hindi ganun ng Diyos. Kaya lang natin pinag-uusapan ito mga kapatid, kasi yung pag may kagalakan tayo sa Panginoon, marami tayong magagawa. Pag meron tayong kapayapaan sa Panginoon, marami tayong magagawa. Hindi po para sa sarili lang natin, para sa ating kapwa. Hello? Yung mga bata po na pumunta dito, hello? Nakakatuwa po. Kasi naging bisita natin sila ngayon, gusto pumunta dito. Pero mga kapatid, yung mga bata na yan, long range, mahabang panahon, aalagaan natin sila. Para maging seryoso sila sa Panginoon. Kung siya ay 7 years old, napunta dito sa church. 13 years old, alagaan mo siya para maging 20, para maging seryoso sa buhay. Pero kung makikita sa atin, ay hindi yung halimbawa ni Kristo. Hindi tayo sumusunod sa example ni Jesus Christ. Paano yung mga bata na yan? Kaya dito pa lang po mga kapatid, masasabi ko, epektibo ka sa malabas kung dito pa lang meron ka ng pag-ibig sa kaluluwa. At alam mo kung anong ginagawa mo. Hello? May impact po yan. Mamatay ka man. Mawala ka man sa mundong ito, may naiwanan kang legacy. At sasabihin sa iyo ng Panginoon doon sa langit, anak, napakabuti mo. Dahil nag-iwan ka ng bagong pananim sa puso ng mga tao, mga batang naririyan.
pinakilala mo si Jesus Christ. Meron kami tuturuan doon po sa Matimbo. Dumating po kami doon, may dala siya, meron isang pagkakataon, may dala siyang kutsilyo. Hinahabol niya yung kutsilyo mahaba, hinahabol niya yung kuya niya para sasaksin. Bata lang po siya. Tapos po, kumisan ako, hinihiyawan ako. Tapos minsan, binabalibag yung bata. Pero ngayon, ang bait po ng bata, laging nagamano. Hello? Kaya kung tayo po ay may kapayapaan, may kagalakan sa Panginoon, makikita po nyo kung anong malaking pangangailangan. Anong kagalakan ng Panginoon? Ang kagalakan ng Panginoon, maabot natin ng mga taong hindi pa kumikilala sa Kanya. Hello? Hindi natin ikahiya, mabuting balita. Paano hindi kahiya? Hindi mo lang i-share, gagawin mo. Ipamumuhay mo. Hello? Dahil hindi ka paniniwala ng tao pag hindi mo yung ginawa. Kaya yun ang sinasabi ko sa mga kasamahan ko. Sabi ko, tignan nyo. Paano tayo paniniwala ng Diyos? Ang Diyos ay mabuti. Pero nakita mo nangangailangan, walang sasaing, wala kang maibigay. Gumawa tayo ng paraan. Ayokong pabigatan ng mga tao. Sabi ko, hawakan mo ang piso mo. Lahat, sabi ko, hawakan mo ang piso mo. Kung 5 po tayo dito, ilan magkano yan? 50 pesos, bili tayo ng 1 kilong bigas. Hello? 1 kilong bigas. Hello? Naalala ko yung pastor namin, si Pastor Ruben. Ginawa po niya yan, parang love box sa tapang po. Sabi niya, nakamotor lagi yun eh. Ang motor nga niya, walang susian yun eh. Kahit luma. Tapos pupunta niya, nasa Look na eh, galing Balite. Nakalimutan niya magdala ng 1 kilong bigas. Balik uli siya. Kasi yun ang itinuturo niya sa kongregasyon. Magbigay tayo ng blessing kahit konti lang. Kung may suwa ka, dalimos. I-open ko po ito dito. Gagawin po natin. Alam niyo kung bakit? Marami po nangangailangan. Marami po tayong pinupuntahan, may nakakasakit. Siyempre, pa nakakasakit, ang pera nila nakatutok sa gamot. Wala na sa pagkain. Hello? Yan ang mabuting balita. Kaya kung di mo kinahiya ang mabuting balita, hindi lang ito i-share mo, pamumuhay mo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kasi po, ano po sabi ng Marcos chapter 8, verse 34? Pinalapit niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ang sino mang gusto sumunod sa akin, kalimutan niya, itakwil niya ang kanyang para sa kanyang sarili, at sumunod sa akin, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, itakwil mo ang iyong sarili. Ano ba yun sa iyo? Sarili. Masarap ang namamahinga, masarap ang milk tea, masarap ang, masarap ang pizza, masarap ang, eat all you can, masarap yung Jollibee, masarap yung lahat yan, pwede bang bibili ka ng Jollibee, hindi na ito sa akin, para doon sa akin pupuntahan. Meron kang self-denial, na minsan yung masarap sa iyo, hindi na ito gagawin ko itong masarap sa akin, bibigay ko doon sa ibang tao, para ranas ko. Alam niyo mga kapatid, yung isang bagay na magagawa mo kahit napakaliit na bagay, kung mayroong pag-ibig at katapatan, tandaan nyo, hindi po yan mawawaglit sa harapan ng Diyos. Hindi ka hahanapan ng Diyos ng napakalaking bagay na lahat ng nangangailangan, mapupuntahan mo, mabigyan mo, maliban na lang kung may kakayanan ka. Ngayon, sino po, sa amin po ay mayroong pong nasunugan. Nasunugan po, isa pong barracks po na nasarado na at nakatira doon ay yung dating mga tauhan, mga dayuhan. Nasunog po yung kanilang bahay. Alam po ba nyo, nag-uusap-usap pa yung gobyerno kung paano tutulungan kasi hindi sila butante. Alam po ba nyo kung sino po ang unang pumunta doon? Hello? Ang mga born again, hindi napunta. Kaya mga kapatid, napakahalaga po. Kaya nung magawa yun ng isang church na yun, gumaya na kayo ng born again. Dapat ang born again, nauna, di ba? Bakit? Iyon po kasi ang puso, nandiyan noon. Pag may nangangailangan, tulungan. Pagsunod ng may pagsasakripisyo, self-denial, mamatay ka sa sarili mo. 10 piso na lang ang pera ko. Ibibigay ko na lang ito sa Panginoon kahit maglakad ako.
O may nakagawa na kwento, kapatid. Sana meron kayong bago-bago pa na sapatos hindi na isinusuot. Baka pwedeng ibahagi natin. Marami nangangailangan. Lalo sa mga estudyante. Baka merong mga estudyante, kulang pa tayo ng pangangailangan. Tulungan natin sila. Para madama ng estudyante na ito ang pagmamahal ng Diyos. At mapatunayan ng mga magulang nila na ayaw kumilala sa Diyos na totoo talaga yung Biblia nila. Hello? Yung po ang paraan ng Diyos. Hindi yung paraan ng karunungan. Magsisi kayo, talikaw rin ang kasalanan. Magagalit pa ang mga tao sa iyo ngayon pag ginawa mo yon. Maliban na lang kung ikaw ay may espiritu ni Juan Bautista o ibanghilista, bilang ibanghilista. Kaya pa ng huli, and God will fill your heart with overflowing joy. Yung nag-uumapaw, yan po, pupunuin ng Diyos ang inyong puso ng kagalakan, nag-uumapaw. Nag-uumapaw, paano po yun? Sa John chapter 15, verse 11, kaya nga sabi nga, ang kagalakan sa inyong puso ay mag-overflow. Sa Matthew chapter 25, tingnan po natin sa huling panahon na magkaroon po tayo ng idea paano mangyayari, paano ang paghuhukom ng Panginoon sa huling paghuhukom. Patutunayan ito, bagamat hindi sa gawa tayo maliligtas, pero kung ikaw ay mananampalataya ni Jesus Christ, kailangang mapatunayan ito ng gawa ng ating ebanghelyo na tinanggap natin. Yung gawa ng ating pananampalataya. Matthew 25. Ayan po, Matthew 25. Verse 40. Simulan natin sa 40. Ayan po. Ang sabi dito, okay, verse 40. Tama ba ko? Ayan. Sasabihin ng hari. Ayan. Okay, simulan ko po sa verse 40. Matthew 20, 40. Sabi dito, sasabihin ng hari, tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Siguro tingnan po natin. Sa 34 muna, magsimula tayo 34. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo pumasok kayo at tanggapin ang kahariang hinahanda para sa inyo o kapahingahan para sa inyo mula panang nikain ng daigdig. 35, sapagat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y inyong isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nakasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw, o aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, at kaya't naging hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo na kayo aming dinalaw? Ano ang sagot ni Jesus Christ kung ginawa mo ito sa mga kapatid kitong maliliit? Minsan sa church, minsan yung mayayaman, nagkakahiwa-hiwalay. May mahirap, may pinag-aralan, wala. Dapat po, isa-exercise po natin yung pantay-pantay na pag-ibig at kaya para sa akin, gusto ko po, maranasan natin yung naranasan ko, maranasan nyo. Kaya lang, kulang pa rin ako sa karanasan eh. Pero ito lang masasabi ko sa inyo, kung luluobin po ng Panginoon, sana po, meron pong maging milyonaryo dito. Sana managana tayo sa pagtulong. Yan po ang panalangin ko, mga kapatid. Kasi yung unang iglesia, walang nagdarahop sa kanila. Yung pag ikaw po ay naging kaalin ng iglesia nung una, yung mananampalataya ka ng panahon, nung unang panahon ni Kristo, ay tatanggalin ka sa trabaho, gigipitin ka. Ganun po ang kalalagayan ng unang Kristiyano, unang iglesia. Pero sabi niya, walang naghihirap sa kanila. Alam niyo kung bakit? May nagbabenta ng bukid, lupa, hindi naman lahat ng lupa. Siguro maraming bahay, mayayaman, nabibenta ng kanilang bahagi, ng kanilang kayamanan. Binibigay sa apostol at pinamamahagi sa mga mahihirap na kapatiran. Hello? Kaya ngayong revival, anong gusto natin revival?
Noon nangalat ang mga unang iglesia dahil sa pag-uusig, nangaral sila kung saan pa ang lugar. Alam po ba nyo, nagkaroon ng malaking kagalakan sa mga pinupuntahan nila. Bakit po? Naisishare ang gospel. Pero kung hindi nagkaroon ng pag-uusig, nagiging chocolate ang mga mananampalataya. Laging nasa loob ng church. Sa mga baguhan, kaya nga kayo po ay nagiging bunga. Kaya kung ano nakikita nyo dito, yun po yun. Kaya nga kung may nakikita kayong mali dito, pag-pray na lang nyo. Talagang merong talaga matigas ang ulo. Opo. Yun po nakasulat sa Bible, sa Hebreo, pag natinig nyo ang salita ng Diyos, huwag maging matigas ang ulo nyo. Kasi po maraming mapapahamak. Maraming naguguluhan, paano pagsunod, nakita sa atin. Hindi tama ang pagsunod natin, pero tayo yung halimbawa na tinitignan nila, ang hirap. Hello? Kaya mga kapatid, ay darating po ang panahon na talagang totally ay tayo po ay hukuman ng Diyos. Mabigat po dito paghuhukom to eh. Yung tupa at kambing paghiwalayin. At yung mga tupa papapasukin sa kapahingahan. Sa kaharian ng Diyos. Dahil gumawa sila ng matuwid. Pero nagtanong sila, paano kami gumawa ng mabuti sa iyo, Panginoon? Nung ginawa mo ito sa aking mga mananampalataya, sa mga tao. Ano po ba nagawa natin ngayon sa mga tao o sa sarili? Tayo po yung nasa self-centered. Ako muna, akin. Dapat ako. Naka-self-centered. Yung lagi kang sa'yo na lang. Ikaw ang iniisip mo. Tapos pag yung isipin ng iba, dapat sila ganito. Susubatan pa natin ng iba. At minsan ng iba, ganito. Kasi hindi nagugustuhan ng attitude ng maginibigyan, nanghihinawang magbigay. Hindi ganyan si Kristo. Hello? Kaya nga sabi niya, pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabuti. Kung hindi gayon, wala tayong kakainin. Hello? Kung konti ang mabuti, maraming gumagawa ng masama. Hindi pa sabi doon, pinatisikat niya ang araw sa mabuti at masama. Kung sa mabuti lang, pasisikatin ng araw, mabuti ikaw konti. Ang dahil gumagawa ng masama. Hello? Ilang porsyento ang born again sa Pilipinas? Tayo po 110 million. Mahigit. Populasyon natin. Ilan ang porsyento ng born again sa Pilipinas? May 50% pa? Wala pa. Maaaring 50%, pero iba-iba po yan. Ang iba-iba po, religion, kasama na po dyan Catholic, kaya dyan ang Saksi ni Jehovah, lahat po ng hindi Muslim, ang tawag dyan Kristiyano. Hello! Sa Japan, ilang porsyento ang born again sa kanila? Sabi nga nung unang survey, 1%. Hindi ko alam ngayon. May revival sa Japan. May prophecy na revival sa Japan. Hello! Kaya mga kapatid, napakahirap sa masasama lang. Kawawa naman. Halimbawa, kung sa mabubuti lang niya sisikatin ng araw, kawawa naman yung masasama. Di ba? Kung sa masasama naman, kawawa naman pala yung mabubuti. Pero hindi. Fair ang God. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ito ang panahon po na inaantay niya ang tao ay kilalanin niya yung ginagawa niyang pag-ibig. Ito po yung halimbawa. Pagdating po sa 2 Corinto chapter 8, verse 1, tumayo po tayo lahat. Ito po yung isang kwento na totoong nangyari, na ginawa, na may pagpapakumbaba at may kagalakan ng unang iglesia. Yung mga iglesia noong unang panahon. 2 Corinto chapter 8, verse 1. Mga kapatid, sabi dito na Apostol Pablo, nais naming malaman ninyo ang pinakitang gandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito ay isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito, sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa,
sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon, at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga taong ito ay merong kusang pagbibigay, pagtulong. Bakit po? Dahil inali nila ang kanilang sarili sa Panginoon. Meron silang kagalakan, pag-ibig ng Diyos. Kinakapo sila. Maaaring kakainin na lang. Ngayon magpapasing ako, babahagi ko ito sa nangangailangan. Pero tayo ay takot. Kaya mga kapatid, napakahalaga po sa panahong ito, nagtatapos na ang mundo. Malapit na po ang huling panahon. Hindi ko sinasabing bukas o isang linggo, sa isang taon. Pero napakalapit na. At tandaan nyo, ang tunay na kapayapaan, sabi nga na nag-a-analyze, ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligtasan, ay kung nakapanig ka sa bayan ng Diyos, ang bayang Israel. Hello! I-open po natin ang ating heart, ang ating pananaw. Nanonood kayo ng YouTube, nakikinig kayo ng balita. Ilang missile sa isang araw, bababaksakin sa bansang Israel. 300, kumisan 1,000. Pero dahil nandoon ang kamay ng Diyos, naliligtas sila. Hello? Alam niyo kung saan maganda pumunta ngayon? Sa piling ng Diyos. Katulad ng Israel. Dahil ang Israel sa simula pa lamang, may covenant na ang God sa kanila. Kahit anong mangyari, hindi niya pabayaan ang bayang Israel. Hello? At ngayon po, lahat ng sumampalataya kay Jesus Christ, tunay na sumampalataya kay Jesus Christ, hindi niya pabayaan. Amen? Kaya huwag ka na mag-aalinlangan. Magkaroon ka ng kagalakan sa Panginoon, hindi dahil sa may pera ka. Alam mo bakit? Yung pagdalaw mo doon sa may sakit, tuwang-tuwa yan nung makita ka, dinalaw mo siya. Nagdala ka pa ng yung katuwaan niya pag-uwi mo, yun yung reward mo na ibibigay sa'yo ng Lord. Kasi nasaktan ka, nawalan ka ng pera, bumili ka ng pasalubong. Hello? Di ba? Pero yung reward, ito yung pag-ibig, ito yung kagalakan galing sa Panginoon. Iba po yung, kaya mahirap sukatin yung kagalakan na sa liputan, kagalakan galing sa Panginoon. Yung wala kang pera. Yung pong may nangangailangan yung 10 pesos mo kahit ikaw ay paglakad na ibigay mo. Yung kagalakan po na tuwa yung tao na yan, salamat kuya, salamat kuya, salamat po. Yung katuwa na yun, hindi alisin niya sa iyo ng Diyos. Hello? Yun po ang kailangan natin, mga kapatid. The joy of the Lord. At sa tahanan po natin na inuwian, alam po ba nyo, mananatili ang kapayapaan po, kagalakan sa ating tahanan. Paano po yun? Paano kung wala nang sasaing? Hindi po. Napakahalaga, may Panginoon ka. Yung kwento ko po, na ako pinawalan ng trabaho, lagi po ako nanalangin. Nakaalis ako, wala akong pamasahe, papunta maghanap ng trabaho. Pag-uwi ko, may trabaho na po ako. Walang nakakaalam na wala akong pera, dumarating sa akin ang pera. Dahil lang nasa isip ko, gawain ng Panginoon. Pag may Bible study, sama ko. Minsan nga, dati nagagawa ko. Kaya Lord, sabi ko, balik po ako sa dati. Minsan ang Bible study ko sa loob ng isang araw, 2. Minsan galing pa ako sa trabaho sa Manila, diretso ako sa Bible study. Alis ako, natutulog ang mga anak ko. Uwi ako, natutulog pa ang mga anak ko. Bakit po? Kasi gabi po ako uwi, alas 11, alas 10 ng gabi, galing ako sa Bible study. Galing ako ng Manila, trabaho. Hello? Siguro kayo kinukwento ito, kasi ito ay narrative ko. Kwento ko ito, na kailangan kwento ko sa inyo, na meron tayong magagawa, kaya natin, kung meron tayong kapayapaan, kagalakan kay Lord. Hindi mahalaga kung magkano ang pamasahe. Walang problema. Ang mahalaga, marami makakilala sa Panginoon.
Ano ba yung pera? Kahit tayo gumastos ng malaki, kung mapaparangalan man ng Diyos at marami ang susunod sa kalooban ng Diyos, aanin ko ang pera. Pero mga kapatid, hindi ko po sinasabing bigyan nyo ang pera dito. Hindi po. Binibigyan ko lang kayo ng option. Sa buhay nyo na pagpahalaga nyo, hindi po yung material na bagay, kundi ang Panginoon. Tandaan nyo yan. Darating ang panahon, babalikan ka kung ano ginawa mo. Amen. Makasarap gumisan. Naglalakad ako, minsan nakakapangawit eh. Maraming nagmamano. Minsan nasa loob ka ng mall. Pastor! Tapos minsan nagmamano. Saan kita nakita? Kasi po, ano yan eh, dito po. Ganun, ba? Minsan nakasaya sa jeep. Babasa. Pastor! Ano? Saan tayo nakita? Kami po yung mga bata tinuturuan po noon sa church nyo. Hello? Tanong ko saan, papatuloy ka ba? Oo po. Saan po sa church natin? Dam po. Hindi na wala ng saysay. Sabi nga Isaiah 55, verse 11, hindi babalik ng walang bunga. Walang bunga ang salita ng Diyos. Lahat ng ginawa natin na pagsunod sa kalooban ng Diyos, may bunga yan. Pero mababaliwala, lahat ng gagawin po natin ang walang pag-ibig, walang katapatan, at mamimiss po natin ang tunay na kagalakan ng Diyos. Ang mahirapan yan, baka hindi po tayo totoong mananampalataya. Kaya sa mga baguhan, sana naunawaan natin yung pagtanggap natin sa Panginoon ngayon, pakikipag-isa natin sa Panginoon. Ngayon, yung pakikipag-isa natin sa Panginoon, kasama natin ang Panginoon, may gusto siyang gawin sa loob natin. Yun po ang magbabago ng ating buhay. Yun po yung bagong buhay, yung Holy Spirit na yun. Dahan-dahan, babaguhin niya ang ating kaisipan, bibigyan niya tayo ng bagong pananaw, bagong pag-asa, bagong pananampalataya. At ang maging kagalakan mo ay si Kristo. Amen. Hallelujah. Kaya sa oras ito, lumapit po tayo sa Diyos. Kung nagnanasa ka ng kapayapaan, kailangan mo si Kristo. Kung hindi mo siya tinatanggap sa iyong puso, tanggapin mo siya. Sabihin mo, Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Kinikilala ko na ikaw ay namatay sa krus. Inilibing 3 araw ay nabuhay na muli para sa aking mga kasalanan. Panginoong Hesus, bigyan mo po ako ng buhay na wala hanggan at ang aking pangalan ay isulat mo po sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. At tulungan mo po ako makilala pa kita ng lubusan. Salamat po, Panginoon. Ngayon manalangin po tayo. Hallelujah. Amang banal, maraming salamat po, Diyos, sa oras ito. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa paalala mo sa amin, O Diyos, na ang iyong kagalakan ay binibigay mo sa amin upang mapuspos kami na magumapaw sa aming mga puso ang kagalakan. Kaya, O Diyos, dalahin ko po, tulungan mo kami na maging totoo ang bawat isa. Ano man ang aming ginagawa, ano man yung aming pinaglilingkod sa iyo, ipaglingkod namin dito ng merong joyfulness and gladness. Merong kagalakan, may kaligayahan na ginagawa namin ito sapagkat ito'y bukal sa aming mga puso dahil kinikilala namin na ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin, na kusa mong ibinigay ang aming Panginoong Hesus upang mamatay para sa side namin, para sa aming kasalanan. Ama, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Dalayan ko po, Diyos, tulad ng narinig ng bawat isa, Panginoon, hindi ka nagpapabaya sa iyong pangako. Panginoon, Lord, bigyan mo ng kagalakan ng iyong mga anak. Hindi po dahil sa marami silang pera ngayon, kundi palakasin mo ang kanyang loob. Ang mga pangako mo ay maging lakas nila. Ang mga salita mo ay maging tanglaw nila sa kanilang lalakaran kahit po madilim ang mundong ito at maraming kaguluhan. Makakita ng kagalakan ng bawat isa sa amin. Sa kabila ng kasakitan, Panginoon, kami dumadalangin ng iyong himala. Ikaw ay ang hari ng mga hari. Panginoon, ang mga Lord, dadalayin po namin ang mga kapatid na may mga karamdaman. Dadalayin po namin si Father Danny Soriano, God. Lord, sa lahat ng may mga sakit karamdaman, Danny Sastre, O God. Lord, Danny Domingo, sila Kabita, Lord,
Inaalala po namin sila si Brother Lito Villaperte, O God. Lord, sa lahat ng mga kapatid na may mga karamdaman, anumang nakaramdaman, O Diyos. Panginoon, dalangin po namin, kahabagan mo po kami. Dalangin po namin ang iyong himala, Panginoon. At alam po namin, Lord, ito po ay kaya mo ibigay sa amin. At anumang gawa ng kaaway ay hindi po makakapanaig sa pangalan ng aming pinagsusugad. At ang agalakan na sa amin, Lord, ito'y mananatili. Kaya, Lord, sa iyo namin sinusuko ang aming mga buhay, ang aming mga pangarap. Doon sa mga datihan, O Diyos, Ama, dalahin ko po, bigyan mo sila. Kung paano si Haring David, ang sabi nga niya sa awit 51, ibalik mo sa akin ang espiritu, ang kaligtasan, ang kagalakan ng aking kaligtasan. Sabi ni Haring David, dahil siya bumagsak sa kasalanan, Lord, laging may pag-asa kahit kami magkamali. Yung kagalakan ng aming kaligtasan, pakipag-isa sa iyo, ay manunumbalik, ay hihingi ng tawad. Kaya Lord, hipuin mo ang bawat isa. Ikaw po ang mangusap kung mali ang ginagawa ng iyong anak. Bigyan mo sila ng espiritu ng pagsisisi. At sa panahong ito, Diyos, na marami naghahanap ng kapayapaan, kagalakan, katiyakan, ng kapangyarihan ng Diyos, maging maggamit mo kami. Dahil yung halimbawa ni Jesus Christ ay nasa amin, nakikita sa amin. Yung pagsunod, yung pagpapakumbaba, yung pagsasakripisyo, na wala kaming ikahiya, Panginoon. Hindi ka namin kahiya ang magpatotoo tungkol sa iyong salita, Panginoon. Ang ipamuhay, ang katotohanan nito. Dalayan ko po ang mga estudyante po namin, Lord, lalo sa panahon ito. Lord, mabuhay po ang campus ministry. Bigyan po sila ng pasanin sa kapwa nila mga eskwela, O God. Mga classmates sa elementarya, sa high school, sa college, O God. Makapag-share sila ng pag-ibig mo. Bigyan mo sila ng karunungan. At sa mga baguhan, Lord, ipadama mo sa kanila, ikaw ay Diyos sa buhay. Huwag mo silang pabayaan. Ipakita mo sa kanila ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang iyong pagkapagaling, O God, ang iyong himala. Palakasin mo sila, sa gayon, magamit mo sila, Panginoon, kung saan sila naroroon. Maraming salamat, Ama. Inangkin ko, maging sa pangangailangan ng mga estudyante, sa mga magulang na papaaral, lalo sa panahon ito, Diyos. Lord, hindi mo kami pababayaan. Mga estudyante po namin, sila ay makakatapos sa elementarya, high school, college. Tutulungan mo ang kanilang mga magulang, yung means, yung pinagkagalingan ng kanilang kinikita para sa pag-aaral, silang kakainin araw-araw. Lord, i-bless mo po sila. At hindi lang po yon, bubuksan mo rin po sila sa iyong salita. Na ang mga mahal namin sa buhay, makakilala rin po sa iyo. Ama, maraming salamat sa araw nito. Salamat sa iyong mensahe. Salamat po sa pagkakataong ito na ngayon ay unang linggo ng August 2024. Salamat po. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you.